Noong bata pa si Alec Aigret, isa lang siyang pasaway na halos buong oras ay ginugugol sa mga walang kwentang bagay gaya ng pangingisda sa paligid ng kabisera. Isang araw, nilapitan siya ng isang makulay manamit na salamangkero na nagngangalang Elders at tinanong kung interesado ba siyang matuto ng mahika. Sa una, inakala ni Alec na may masamang balak si Elders. Ngunit kalaunan, nalaman niyang gusto lang talaga siyang turuan ng mahika. Agad siyang sinimulang turuan ni Elders kung paano gumamit ng mga spell sa pamamagitan ng pag-iisip sa mga magiging kaibigan niya sa hinaharap at kung paano niya sila ililigtas mula sa pag-atake ng mga halimaw. Dahil sa matinding paraan ng pagtuturo ni Elders, mabilis natutunan ni Alec ang mahika. Pero kahit ganoon, nadismaya pa rin siya dahil inabot siya ng isang buong araw bago niya natutunan ng isang spell. Hindi rin niya pinansin ang pagbulong ni Elders na ang mga karaniwang tao ay inaabot ng isang buwan bago matutunan ang spell na iyon. Excited na humiling si Alec kay Elders na turuan pa siya ng panibagong spell pero sinabi nitong sapat na ang isang spell para sa araw na iyon. Hindi natuwa si Alec, ngunit nanindigan si Elders sa kanyang desisyon kaya napagpasyahan nilang guguli na lang ang natitirang oras sa pangingisda. Buong oras na nakasimangot si Alec. Pagkatapos ay pinuri ni Elders ang talento ni Alec sa mahika. Sinabi niyang kahit hindi siya turuan, balang araw ay magiging isang mahusay na salamangkero si Alec. Dagdag pa niya, ipaubaya na lang niya ang lahat sa tadhana. Nagulat si Alex sa sinabi nito at tinanong kung bakit pa siya nito tinuruan ng mahika. Bago pa makasagot si Elders, biglang may kumagat na isda sa kanyang kawil. Natarante siya dahil ni minsan ay hindi pa siya nakakahuli ng isda. Napatawa si Alec bago siya tinulungan habang sinasabing ang isang salamangkerong kasing husay niya ay dapat marunong ding mangisda. Nagpatuloy ang kanilang buhay bilang guro at estudyante habang lumilipas ang panahon at marami pang itinuro si Elders kay Alec tungkol sa mahika. Ngunit isang araw, bigla na lamang sinabi ni Elders na aalis na siya sa kabisera. Labis itong ikinalungkot ni Alec dahil ibig sabihin noon ay hindi na niya muling makikita ang kanyang guro. Ngunit bago siya umalis, mayroon pa siyang huling payo. Sinabi niya kay Alec na kung sakaling magkaroon nito ng pagkakataong maging court magician balang araw, dapat niya itong tanggihan. Hindi maintindihan ni Alec ang ibig sabihin nito kaya muli niyang tinanong kung bakit pa siya nito tinuruan ng mahika. Saglit na nawala ang malungkot na ekspresyon ni Elders habang ikinukwento ang tungkol sa yumaong ina ni Alec. Malaki raw ang naitulong nito sa kanya noong nabubuhay pa ito, kaya ang pagtuturo kay Alec ang paraan niya ng pagbabayad ng utang na loob. Iyon na ang huling pagkakataong nagkita sila. Dahil gusto niyang makita muli ang kanyang guro, nagsumikap si Alec na makapasok sa Royal Magic Academy. Doon niya nalaman na dati ring estudyante si Elders sa akademyang iyon. Nagtapos pa ito bilang top student ng kanyang batch at hindi nagtagal ay naging court magician. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon, natanggal siya sa posisyong iyon. Doon naunawaan ni Alec kung bakit siya binalaan ni Elders na huwag maging court magician. Sa halip na sundin ang payo ng kanyang guro, nagpasya siyang maging court magician upang baguhin mismo ang hindi makatarungang imperial na hukuman. Sa huli, nagtagumpay siya at naging court magician. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang sana ay nakinig na lamang siya sa kanyang guro. Nalaman niya ito nang bigla siyang tanggalin ni Crown Prince Regulus sa kanilang adventurer party habang nasa kalagitnaan sila ng isang dungeon. Tinanong ni Alec ang prinsipe kung bakit. Diretsahan siyang sinagot ni Regulus na tinatanggal siya dahil wala siyang silbi. Ayon sa prinsipe, siya mismo ang nakikipaglaban sa unahan at isinusugal ang kanyang buhay upang talunin ang mga halimaw. Samantala, ginagamit naman ng fire magician na si Lenny ang kanyang mga spell upang itaboy ang mga halimaw habang ang kanilang tank ang humaharang sa mga pag-atake ng kalaban. Samantala, si Alec ay palaging nasa likuran at ang tanging nagagawa lamang ay mahihinang support magic. Sinabi ni Regulus na hindi nila kailangan ng isang talunan na tulad niya sa kanilang grupo. Hindi pa siya nakontento at sinabi pang hindi karapat-dapat si Alec na tawaging court magician. Sinubukan ni Alec na ipaliwanag kung bakit support magic lamang ang ginagamit niya, ngunit ayaw na siyang pakinggan ni Regulus. Sumang-ayon din si Lenny at tinawag si Alec na isang duwag na walang lakas ng loob na lumalim pa sa dungeon at pabigat lamang sa kanilang grupo. Tahimik namang tumango si Ix bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, sinabi ni Lenny na matagal na nilang tinitiis si Alec dahil iniutos mismo ng hari na isama siya sa grupo ng prinsipe. Ngunit ngayong siya mismo ang pinatalsik ng prinsipe, wala na raw dahilan para pakitunguhan pa siya ng maayos. Sinabi pa ni Regulus na malamang ay nakuha lang ni Alec ang pinakamataas na marka sa akademya sa pamamagitan ng panunuhol sa mga propesor. Pagkatapos, napansin niya ang dagger na dala ni Alec at tinanong kung bakit siya may sandata gayong ipinagbabawal ito sa mga karaniwang mamamayan.
Ipinaliwanag ni Alec na kakailanganin nila ang dagger sa susunod na palapag ng dungeon. Ngunit lalo lamang nagalit si Regulus. Inagaw niya ang dagger at hinablat ang kwelyo ni Alec habang sinasabing walang sino man sa kanyang grupo ang maaaring sumuway sa kanyang utos. Pagkatapos, inagaw rin niya ang robe ni Alec bilang court magician at sinabing hindi siya karapat-dapat magsuot nito. Labis itong ikinasama ng loob ni Alec at wala siyang nagawa kundi umalis sa dungeon. Gayunpaman, kahit pinatalsik at ininsulto siya, gusto pa rin niyang tulungan si Regulus at ang kanyang grupo. Kaya gumawa siya ng mga tala na makatutulong kay Regulus sa pagharap sa mga mas malalalim na palapag ng dungeon, lalo na't kulang ito sa magic power. Kinabukasan, nagtungo si Alex sa palasyo upang kausapin ang hari tungkol sa nangyari. Ngunit hinarang siya ng mga gwardya at sinabing tinanggal na siya sa posisyon bilang court magician. Isa na lamang siyang karaniwang mamamayan at hindi pinapayagang makapasok sa palasyo ang mga commoner ng walang pahintulot. Nagulat si Alex sa narinig. Sakto namang dumating si Lenny at lalo pa siyang ininsulto. Sinabihan siya nitong umalis na bago bumalik sa loob ng palasyo. Ngunit nakiusap si Alec na pakinggan siya kahit minsan lang. Hiniling niya kay Lenny na ipaabot sa hari ang mga tala na ginawa niya dahil ang hari mismo ang nagtalaga sa kanya bilang court magician at nag-utos na sumama siya sa grupo ng prinsipe. Tinanggap ni Lenny ang mga tala, ngunit agad niya itong pinunit at tinapakan, pagkatapos, inutusan niya ang mga gwardya na palayasin ang karaniwang mamamayan. At sa huli, naiwan si Alex sa gitna ng lungsod na wala ng trabaho at wala ng pag-asa. Sa wakas, napagtanto ni Alec na sana ay nakinig siya kay elders at hindi na lang naging court magician. Bigla na lang niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng mapula ang buhok na nakatitig sa kanya. Maya-maya lang ay bigla itong tumakbo at niyakap siya. Saglit na natigilan si Alex sa nangyayari bago niya tuluyang nakilala ang babae. Siya pala si Yora, ang dati niyang kaibigan noong nag-aaral pa sila sa Royal Magic Academy. Umupo silang dalawa upang magkumustahan. Ikinwento ni Alec kay Yora kung paano siya pinatalsik sa grupo ni Crown Prince Regulus at kung paano rin siya tinanggal sa kanyang posisyon bilang court magician. Nagalit si Yora nang marinig yon. Isinumpa pa niya ang kaharian dahil sa diskriminasyon nito laban sa mga karaniwang mamamayan. Agad naman siyang pinakalma ni Alec bago pa may makarinig sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Yora na mabuti na ring natanggal siya sa kanyang trabaho. Hindi na nasaktan si Alex sa sinabi nito matapos ang lahat ng pinagdaanan niya sa nakalipas na 2 araw. Ngunit ipinaalala ni Yora ang pangako nito noon na balang araw ay isasama niya si Alex sa sarili niyang adventurer party. Naalala iyon ni Alec. Pagkatapos ay sinabi ni Yora na iyon mismo ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kabisera. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Alec at niyaya siyang samahan siya sa pagsakop sa mga dungeon. Masaya si Alex sa alok ngunit nagsimula na siyang pagdudahan ng sarili matapos siyang matanggal sa kanyang trabaho. Gayunpaman, wala iyong pakialam kay Yora. Sinabi niyang si Alec lang ang gusto niyang maging salamangkero ng kanyang grupo at walang ibang makakapalit sa kanya. Naging emosyonal si Alec nang marinig iyon at agad niyang tinanggap ang alok. Masaya naman siyang tinanggap ni Yora bilang bagong miyembro ng kanyang i-rank party na lasting period. Kinabukasan, umalis ng bansa sina Alec at Yora. Habang naglalakbay, naalala ni Alec ang payo ni elders na huwag kailanman maging court magician. Makalipas ang ilang araw, nakarating kina Regulus at sa kanyang grupo ang balitang umalis na ng bansa si Alec. Wala naman silang pakialam dito. Sinabi ni Regulus na kilala si Alec bilang isang henyo noong nasa akademya pa sila kaya malaki ang naging inaasahan niya rito. Sa tingin niya, nasayang lamang ang oras nila dahil kay Alec. Ngunit sinabi ni Lenny na wala na silang dapat ipag-alala dahil malapit nang sumali sa kanilang grupo ang isang purong dugong maharlika at lalo silang magiging malakas. Samantala, nakarating sina Alec at Yora sa Fizzle, ang lungsod ng mga dungeon. Ipinaliwanag ni Yora na ito ang nagsisilbing pangunahing himpilan ng maraming adventurer dahil walang diskriminasyon sa pagitan ng mga maharlika at karaniwang mamamayan. Excited siyang mairehistro agad si Alec bilang isang adventurer. Ngunit pagdating nila sa Adventurers Guild, nabigla sila sa kanilang nalaman. Ipinaliwanag ng receptionist na hindi maaaring sumali si Alex sa party ni Yora dahil lumalagpas sila sa ika-30 palapag ng dungeon. Ayon sa patakaran, kailangan munang maging miyembro ng guild si Alec nang hindi bababa sa 2 taon bago siya payagang sumama sa kanila. Nagwala si Yora nang marinig iyon at nakiusap sa receptionist na gumawa ng eksepsyon para kay Alec. Ngunit mariin itong tumanggi. Pagkatapos ay tinanong ni Yora kung hindi ba siya kinausap ng kaibigan niyang si Kra tungkol sa bagay na iyon. Kinumpirma ng receptionist na pumunta nga si Kra at tinakot pa sila para payagan si Alec na sumali.
Ngunit sanay na raw silang humarap sa mga taong katulad niya kaya hindi sila natinag. Walang nagawa sina Alec at Yora kundi umalis sa guild na bigo. Nagpahinga muna sila sa isang pampublikong parke habang kumakain ng tanghalian. Habang kumakain, sinabi ni Yora na umabot na ang kanilang grupo hanggang sa ika-52 palapag ng dungeon, kaya hindi nila kayang maghintay ng 2 taon bago makasama si Alec. Pero hindi madaling sumuko si Yora. Sinabi niyang kung hindi sila makakapasok sa mga dungeon na lampas sa ika-30 palapag, magsasanay na lang muna sila sa mga mabababaw na dungeon bilang paghahanda. Sumang-ayon si Alex sa plano. Agad silang nagtungo sa isang mababang antas na dungeon na puno ng mga insektong halimaw. Ginamit ni Yora ang kanyang reinforcement magic upang palakasin ang bilis ni Alec. Mabilis na kumilos si Alec at isa-isang pinabagsak ang mga halimaw. Ngunit naging seryoso ang sitwasyon nang mapansin ni Yora na hindi nababawasan ang bilang ng mga insekto. Sa halip, lalo pa silang lumalakas. Sumang-ayon si Alec at sinabi niyang malamang ay may nangyayaring kakaiba sa pugad ng mga halimaw na siyang dahilan ng kanilang kakaibang kilos. Gayunpaman, naniniwala siyang kaya pa nila itong kontrolin. Habang patuloy silang nakikipaglaban, ginamit ni Yora ang kanyang shield magic at mabilis na sumugod upang hanapin ang pugad ng mga halimaw. Sinabi ni Alec na masyadong delikado ang ginagawa niya. Ngunit sumagot si Yora na hindi pa yun sapat para ituring na panganib. Dagdag pa niya, tila nawala na ang dating galing ni Alec. Kung ang dati raw na Alec ang kaharap ng mga halimaw na ito, hindi sana ito mahihirapan. Hiniling niyang magtiwala si Alec sa kanya at maging ang dati niyang sarili muli. Napagtanto ni Alec na tama si Yora. Kailangan lang niyang maibalik ang kanyang kumpiyansa upang malampasan nila ang sitwasyon. Naalala niya ang itinuro ni Elders noon na balang araw ay kakailanganin niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan mula sa panganib. Dahil doon, nagpasya siyang lumaban ng buong lakas. Mabilis niyang pinabagsak ang ilang halimaw gamit ang fireball pagkatapos ay tinapos ang iba pa gamit ang kanyang dagger. Ngunit maya-maya ay napaligiran sila ng napakalaking kawan ng mga halimaw. Hindi na nag-alala si Yora. Agad siyang lumikha ng isang barrier sa paligid nilang dalawa upang bigyan si Alec ng sapat na oras. Pagkatapos ay nagcast si Alec ng isang napakalakas na wide area spell na agad nagpaabo sa lahat ng insektong halimaw. Nang tuluyan ng kumalma ang paligid, tinapak ni Yora si Alec sa likod at sinabing hindi pa rin nawawala ang kanyang galing. Bigla na lang yumanig ang lupa sa ilalim nila. Mula rito ay lumitaw ang isang napakalaking earthworm na agad sumugod kay Yora at muntik na siyang malamon. Sinabi ni Alec na siya na ang bahala at kailangan lang ni Yora na gamitin ang kanyang shield spell. Buong tiwala namang ginawa ni Yora ang sinabi niya. Habang aktibo ang kanyang shield, nagcast si Alec ng isang fire serpent at ipinambala ito sa higanteng earthworm. Sa isang iglap, naging abo ang halimaw. Nanatiling walang sugat si Yora dahil sa proteksyon ng kanyang shield. Pagkababa niya sa lupa, agad siyang tumakbo papunta kay Alec. Sinabi niyang siya pa rin ang pinakamalakas na attack mage na kilala niya. Ipinaalala rin ng laban na iyon ang mga araw nila sa Royal Magic Academy. Noon, naharap sila sa isang 5 ulong dragon na hindi tinatabla ng kanilang mga sandata at walang tigil ang mga pag-atake. Ngunit matapos magkaroon ng sapat na oras upang maghanda, pinabagsak ni Alec ang halimaw gamit lamang ang isang spell. Dahil dito, nalinis nila ang ika-68 palapag ng dungeon. Nakapagtala rin sila ng panibagong record sa akademya. At ngayon, muling magsasama-sama ang parehong grupo ng magkakaibigan na dating tumalo sa boss ng ika-68 palapag. Matapos nilang makabalik sa Royal Magic Academy, kinilala sila bilang isa sa pinakamahuhusay na batch ng mga estudyanteng nakita ng akademya sa mahabang panahon. Maging ang kanilang instructor na si Rosie ay napansin na may kakaiba sa 4 na estudyanteng ito. Napakaganda ng kanilang samahan at walang kapantay ang kanilang teamwork. Lahat sila ay bumalik mula sa dungeon na puno ng sugat at pasa. Pero kitang-kita rin sa kanilang mga mukha ang malalawak ng ngiti matapos nilang lampasan ang dating record sa dungeon. Hindi lang nila nabasag ang record. Lubusan nila itong nalampasan. Ang dating pinakamalakas na grupo ay hanggang ika-32 palapag lamang ang naabot. Dumating din ang araw ng kanilang pagtatapos. Inanunsyo ni Rosie ang kanilang mga marka. Pang-4 sa klase si Rain. Pangatlo si Craa. Pangalawa si Yora. At si Alec naman ang nagtapos bilang top student, may pinakamataas na marka sa pinakahuling kasaysayan ng akademya at siya rin ang class valedictorian. Masaya at puno ng pag-asa ang lahat noon. Nagbiro pa sila sa kanilang instructor at napag-alitan din dahil dito. Habang sabay-sabay silang lumalabas ng akademya, naiinggit naman ang iba pang mga estudyante. Para sa kanila, nasasaksihan nila ang pagsilang ng isa sa pinakadakilang adventurer party na mabubuo. Isang grupong siguradong magiging alamat balang araw.
Ngunit hindi nila alam na magbabago ang lahat. Hindi nagtagal, nagpasya si Alec na huwag ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang adventurer. Sa halip, pinili niyang maging court magician. Nagulat ang kanyang mga kasama sa desisyong iyon. Gayunpaman, naunawaan nila na mas magaan ang trabaho bilang court magician at mas maganda at mas tiyak ang kita. Kahit nalungkot sila, hindi nila kailanman sinisi si Alec. Sa halip, binati pa nila siya at hinanggad ang kanyang tagumpay. Nangako rin si Yora na balang araw ay magiging magkakampi silang muli. Sa kasalukuyan, tila natupad na ang pangakong iyon. Magkasamang nagdiwang sina Yora at Alex sa isang bar. Ngunit pagkatapos lamang ng isang baso ng alak, tuluyan ng nalasing si Yora. Nagsimula siyang magreklamo dahil hindi pa rin sila pinapayagang pumasok sa mas malalalim na dungeon. Hindi nagtagal, nakatulog na lang siya sa upuan. Napangiti si Alec habang pinagmamasdan siya. Naalala niyang ganoon na talaga si Yora kahit nung nasa akademya pa sila. Hinubad niya ang kanyang jacket at ipinantakip dito upang hindi ito ginawin habang natutulog. Ngunit may isang lalaki sa loob ng bar na hindi nagustuhan ang nakita. Lumapit ito kay Alec at nagsimulang kutsain siya. Hindi na lamang ito pinansin ni Alec. Dahil dito, lalong uminit ang ulo ng lalaki. Inangat nito ang bote na hawak niya at sinubukang hampasin si Alec sa ulo. Ngunit mabilis na gumamit si Alec ng mana shield at walang kahirap-hirap na hinarang ang pag-atake. Pagkatapos ay hinarap niya ang lalaki. Ngumiti ang lalaki na para bang iyon talaga ang gusto niyang mangyari. Sinabi niyang alam niyang dati itong court magician. Hindi rin daw niya inaasahang makikita ang isang ilaiteng salamangkero na tulad ni Alec na sinusubukang maging isang adventurer. Nagulat si Alec sa biglang pagbabago ng ugali ng lalaki. Mas lalo pa siyang nagulat nang ilabas nito ang isang adventurer pass mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa sa kanyang harapan. Nalito si Alec at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sumagot ang lalaki na iyon ng paraan niya ng paghingi ng tawad matapos siyang subukin gamit ang bote. Ngunit may kapalit ang alok niya. Kung gusto ni Alec na makuha ang Adventurer Pass, kailangan muna nitong ipakita ang kanyang mahika. Nalilito pa rin si Alec nang biglang magising si Yora. Antok na antok pa ito nang tawagin niyang guildmaster ang lalaki at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Natigilan si Alec at nagtaka kung bakit basta na lang siya bibigyan ng guild pass ng guildmaster. Ngunit tila normal lang iyon para sa lalaki. Iniabot niya ang pass kay Alec bago sila dinala sa training ground. Ipinaliwanag niyang iyon ang underground training area kung saan sinusubok niya ang mga party na gustong tumaas ang kanilang rank. At doon niya susubukin ang lakas ni Alec. Sinabi ni Yora na baka hindi iyon ang tamang oras dahil nakainom si Alec. Ngunit sinabi ni Alec na sapat pa rin ang natitira niyang mana para lumaban. Pagkatapos ay formal na nagpakilala ang guildmaster bilang si Levi. Agad na nakilala ni Alec ang pangalang iyon. Naalala niyang si Levi ay isang napakalakas na mage na dating namuno sa isang S-rank party. Napatawa si Levi at sinabing matagal nang nakaraan ang mga panahong iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang simpleng kondisyon. Kailangan lamang mapabilib ni Alex si Levi gamit ang kanyang mahika. Nagsimula ang kanilang sparring match. Unang umatake si Alec gamit ang kanyang Thunderbolt spell. Ngunit madali itong naiwasan ni Levi. Gumanti naman siya gamit ang water magic at sunod-sunod na nagpakawala ng mga ball ang tubig. Naiwasan iyon ni Alec at agad niyang napansin na mas malawak ang abot ng mga atake ni Levi. Ngunit sa halip na umatras, sinuntok ni Levi ang lupa at gumamit ng reinforcement magic sa kanyang sarili. Biglang tumaas ang kanyang bilis. Sa isang iglap, sumugod siya kay Alec at mabilis na umiwas sa mismong harapan nito. Pagkatapos ay umikot siya sa paligid ni Alex sa napakabilis na bilis bago nagpakawala ng isang napakalakas na suntok. Halos hindi ito naiharang ni Alec gamit ang kanyang mana shield. Ngunit nabasag ang shield dahil sa sobrang lakas ng suntok at tumilapon si Alec patungo sa pader. Humanga si Levi sa tibay ni Alec. Ayon sa kanya, kakaunti lamang ang kayang mabuhay matapos tamaan ng ganoong kalakas na suntok. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Alec mula sa ulap ng alikabok. Sinabi niyang talagang karapat-dapat si Levi sa pagiging isang S-rank adventurer. Nagulat si Levi sa pagiging kalmado ni Alec. Inaasahan niyang matatakot na ito. Ngunit sinabi ni Alec na ngayon lang niya napagtanto na hindi na siya court magician. Hindi na siya nakatali sa mahigpit na mga patakaran na pumipigil sa kanya at naglilimita sa paggamit ng defensive magic. Ngayon ay malaya na siyang gamitin ang lahat ng kanyang offensive magic. Napatawa si Levi at hinamon siyang ibigay ang buong lakas niya. Muling inilabas ni Alec ang kanyang stiff wood, ngunit sa pagkakataong ito ay ginawa niya itong isang magic blade. Muling naghagis si Levi ng mga bowl ang tubig. Naiwasan ni Alec ang una at hiniwa ang kasunod gamit ang kanyang magic blade. Nagkunwari siyang susugod ng direkta.
Dahil dito, napilitan ding umatake si Levi. Ngunit bahagi lamang iyon ng plano ni Alec. Nang gumamit si Levi ng reinforcement magic at sumugod, na-activate ni Alec ang isang nakatagong bitag. Tinamaan si Levi ng Thunderbolt bago pa siya masugatan ng hiwa mula sa magic blade ni Alec. Nanatiling nakatayo si Levi sa loob ng ilang sandali. Sinabi niyang talagang kahanga-hanga si Alec dahil nalampasan na nito ang kanyang mahika. Ngunit nagulat si Alec nang hindi pa pala tapos si Levi. Inilabas nito ang kanyang alas. Isinuot niya ang isang pares ng magical gauntlets na may dragon scales. Dahil dito, lalo pang lumakas ang kanyang pisikal na lakas. Mabilis siyang sumugod kay Alec. Halos hindi na naiwasan ni Alec ang suntok. Sa lakas ng pag-atake, nagkaroon ng malaking hukay sa lupa. Hindi naman umatras si Alec. Agad niyang tinamaan si Levi ng isang lightning spell. Ngunit tila wala lamang iyon kay Levi. Parang walang nangyari habang patuloy siyang sumusugod. Muli niyang sinuntok si Alec. Naipagtanggol ito ni Alec gamit ang kanyang shield, ngunit itinulak pa rin siya paatros. Habang nag-iisip si Alec ng susunod na gagawin, gumamit si Levi ng espesyal na kakayahan ng kanyang gauntlets. Agad nitong pinagaling ang lahat ng kanyang mga sugat. Napagtanto ni Alec na habang tumatagal ang laban, lalo lamang lumiliit ang tsansa niyang manalo. Kaya nagpasya siyang tapusin na ito. Sunod-sunod siyang umatake gamit ang kanyang magic blade. Ngunit naiharang ni Levi ang bawat hiwa habang patuloy siyang hinahamon na lakasan pa ang kanyang pag-atake. Gumanti rin si Alex sa pamamagitan ng pang-aasar. Nainis si Levi at muling nagpakawala ng isang napakalakas na suntok. Ngunit naiwasan iyon ni Alec at nakahanap siya ng pagkakataong umatake. Mas lalo pang nainis si Levi. Muli siyang sumugod ngunit pader lamang ang tinamaan dahil mabilis na nakaiwas si Alec. Hindi rin niya binigyan ng pagkakataong makahinga si Alec at agad siyang naglunsad ng panibagong pag-atake. Naipagtanggol iyon ni Alec bago sinubukan ang kanyang huling atake. Ngunit mas matibay pala si Levi kaysa sa inaakala niya. Tinanggap lamang nito ang pinsala at gumanti ng isang napakalakas na suntok gamit ang dalawang kamay. Napuno ng alikabok ang buong paligid. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Alec mula sa ulap ng alikabok na walang malubhang pinsala. Muli siyang sumugod kay Levi. Ngunit sa mismong sandaling tatamaan niya ito, bumigay ang kanyang stiff wood. Tuluyan na rin siyang naubusan ng mana at nawalan ng malay. Agad na tumakbo si Yora papunta sa kanya at ginamit ang kanyang regeneration magic upang pagalingin siya. Maya-maya, dumating si Rain sa training ground. Pinagtawanan niya si Levi dahil ginamit nito ang pinakamalakas nitong kakayahan laban sa isang mas mababang rank na kalaban. Sinabihan naman siya ni Levi na tumahimik. Ayon sa kanya, sinusubukan lamang niya ang limitasyon ni Alec at papasa pa rin naman ito. Pagkatapos noon, binuhat ni Rain si Alec at dinala sa isang silid upang makapagpahinga. Habang nagpapahinga si Alec, kinausap ni Rain si Yora tungkol sa lahat ng nangyari. Bigla namang pumasok ang receptionist at sinabing kailangan kaagad ang guildmaster. Hinawakan ni Levi ang mukha nito at kinaladkad palabas ng silid. Samantala, kumuha si Rain ng ilang bote ng alak at hiniling kay Yora na ikwento ang lahat ng nangyari kay Alec. Nang matapos ang kwento ni Yora, nanginginig sa galit si Rain. Doon niya nalaman na pinagbubuhat si Alec ng lahat ng gamit ng kanyang dating party. Si Alec rin ang pinagpapagawa ng kanilang inventaryo. Hindi rin siya pinayagang gumamit ng anumang mahika maliban sa defensive magic. Maging ang pagdadala ng isang dagger ay ipinagbawal din sa kanya. Biglang naalala ni Rain na nung nasa akademya pa sila, siya ang espesyalista sa defensive magic at hindi iyon forte ni Alec. Kaya tinanong niya si Yora kung paano ito natutong gumamit ng defensive magic. Sumagot si Yora na nagsimula si Alec sa wala at paulit-ulit niya itong pinag-aralan hanggang sa maging bihasa siya. Sa ngayon, halos kasing husay na ng kay Yora ang kanyang defensive magic. Napagtanto ni Rain na matapos alagaan at protektahan si Crown Prince Regulus sa loob ng mahabang panahon, itinapon pa rin si Alec at tinawag na walang silbi. Sa sobrang galit, nabasag ni Rain ang bote na hawak niya. Dahil sa ingay, nagising si Alec. Nagulat si Alec nang makitang naroon si Rain. Samantala, masayang sinabi ni Yora na ibinigay na ng Guildmaster ang Guild Pass kay Alec. Labis iyong ikinatuwa ni Alec dahil maaari na silang magtungo sa mas matataas na palapag ng dungeon bilang isang party. Ngunit sinabi ni Rain na maaari muna iyong maghintay. May iba muna silang kailangang gawin. Nalito si Alec at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Rain na kailangan muna nilang makaganti. Ang plano niya ay pumunta sa Royal City, palihim na pumasok sa palasyo, at bugbugin si Crown Prince Regulus at ang kanyang party. Agad namang tumutol si Alec. Sinabi rin ni Yora na mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa ibang adventurer party. Ipinatong ni Alec ang kanyang kamay sa balikat ni Rain at sinabing sapat na para sa kanya ang masayang paglalakbay kasama ang kanyang mga kaibigan.
Hindi na rin niya iniisip ang nangyari sa kanya bilang court magician. Biglang may naisip si Rain. Sinabi niyang ang kailangan lang nilang gawin ay maging pinakamalakas na adventurer party sa buong mundo. Sigurado raw siyang maiinis ng husto si Regulus kapag nangyari iyon. At kung sakaling mangailangan ng tulong ang kanilang kaharian balang araw, mapipilitan itong lumapit sa pinakamalakas na party sa mundo. At napakasarap daw tanggihan sila sa harap mismo nila. Napagtanto ni Alec na iyon na ang pinakamagandang kompromiso. Kaya pumayag siyang hangarin nilang maging pinakamalakas na adventurer party sa buong mundo. Samantala, sa ibang silid, isang sugatang S-rank adventurer na nagngangalang Krista ang hinihingal habang nilalagyan ng benda ng receptionist ang kanyang mga sugat. Hindi natuwa si Levi sa sitwasyon. Alam niyang kapag nahirapan ng isang S-rank party, nangangahulugan itong nasa panganib din ng buong guild. Sinabi ni Krista na naiwan pa sa loob ng dungeon ang kanyang mga kasamahan at kailangan nila ng agarang tulong. Agad na nagpatawag si Levi ng emergency meeting. Tinipon niya ang lahat ng A-rank adventurers at ipinaliwanag na magsasagawa sila ng rescue mission sa ika-64 na palapag ng dungeon. Samantala, sa silid ni Alec, muli niyang nakilala si Croa matapos ang matagal na panahon. Tinanong siya nito kung bakit wala siya sa meeting. Sumagot si Alec na hindi siya A-rank adventurer kaya hindi siya kasama. Agad na gumamit si Croa ng heal spell. Sa isang iglap, tuluyang gumaling ang mga sugat ni Alec. Ilang sandali pa, pumasok sina Yora at Rain. Halos hindi mapigilan ni Rain ang kanyang pananabik habang sinasabing sasama sila sa rescue mission. Ipinaliwanag nila kay Alec ang sitwasyon. Sa ika-64 na palapag ng dungeon, hindi maaaring gumamit ng mahika. Dahil dito, kailangan nilang umasa sa mga potion at sa kanilang kakayahang umiwas sa mga pag-atake. Ganap na nawasak ang S-rank party sa lugar na iyon kaya si Krista lamang ang nakalabas upang humingi ng tulong. Tinanong ni Alex si Croa kung ayos lang ba sa kanya ang misyon gayong healing magic ang kanyang espesyalisasyon. Sumagot si Croa na tutol talaga siya sa plano. Ngunit ipinilit iyon ni Rain at ginamit ang kanyang veto upang ituloy ang pagpasok sa dungeon. Nagsimula silang magtalo. Pagkatapos ay tumingin si Yora kay Alec. Sinabi niyang siya ang dapat magpasya kung sasama sila sa misyon dahil siya ang haharap sa pinakamahirap na kalaban, ang boss ng ika-64 na palapag. Pumayag si Alec. Hindi nagtagal, nagtungo silang apat sa dungeon. Habang nakatayo sa harap ng pasukan, sinabi ni Rain na dito magsisimula ang alamat ng kanilang party. Pagpasok nila sa dungeon, agad nilang naramdaman ang kakaibang epekto ng lugar. Hindi maaaring gumamit ng healing magic kaya kailangan nilang umasa lamang sa mga potion at sa sariling kakayahan. Ang target nila ay ang lugar malapit sa boss ng ika-64 na palapag kung saan naiipit ang mga kasamahan ni Krista. Ngunit bago nila iyon marating, kailangan sana nilang lampasan ang lahat ng naunang palapag at talunin ang mga boss ng bawat isa. Napansin ni Rain na kung dadaanan pa nila ang bawat palapag, baka huli na ang lahat. Biglang inilabas ni Yora ang isang magic crystal. Ipinaliwanag niyang ibinigay iyon ni Krista. Sa tulong nito, maaari silang direktang mag-teleport sa ika-64 na palapag at laktawan ang lahat ng iba pang palapag. Napagtanto ni Alec na napakabihira at napakahalagang magical item yon. Ngunit para kay Krista, mas mahalaga ang mailigtas ang kanyang mga kasamahan. Kaya ibinigay niya ang mga crystal na iyon sa mga rescue party. Ipinaliwanag ni Yora na ang boss ng ika-64 na palapag ay isang undead. Ibig sabihin, halos wala nang maitutulong si Croa sa mismong laban. At dahil support mage rin si Yora, malaking bahagi ng laban ay nakasalalay kay Alec. Sinabi ni Rain kay Alec na magtipid ng mana. Siya na raw ang bahala sa mga mahihinang halimaw upang hindi maubusan ng mana si Alec bago pa nila harapin ang boss. Nagbabala rin si Croa na mula sa puntong iyon ay para na silang nakikipaglaban mismo sa kamatayan. Dapat daw nilang seryosohin ang misyon dahil maging ang isang S-rank party ay natalo sa lugar na iyon. Ngunit imbes na matakot, lalo pang na-excite si Rain. Sinabi niyang dito magsisimula ang alamat ng kanilang party. Pagkasabi nito, inihagis ni Yora ang magic crystal. Sa isang iglap, nag-teleport silang apat sa ika-64 na palapag. Pagmulat nila, nasa loob sila ng isang madilim na kuweba. Biglang nagsimulang bumangon ang mga undead skeleton habang may hawak na espada at kalasag. Hindi man lang natakot si Rain. Agad niyang inilabas ang kanyang sibat at sumugod sa mga halimaw. Sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga skeleton habang sinasabing napakadali pa lamang ng ika-64 na palapag. Samantala, patuloy lamang na nagmamasid ang iba. Hindi nagtagal, mas marami pang skeleton ang lumitaw mula sa iba't ibang direksyon. Walang pag-aalinlangang sumugod muli si Rain at isa-isang pinabagsak ang lahat ng lumalapit sa kanya. Nagsimulang mag-alala si Yora.
Lumampas na kasi si Rain sa saklaw ng kanyang support magic. Agad siyang tumakbo papunta rito habang tinatawag ang kanyang pangalan. Sumunod naman sina Alec at Craa. Sinabi ni Craa na hindi naman dapat mag-alala dahil hawak ni Rain ang sinaunang artifact na Piercing Black Spear. Napakahirap daw sirain ng sandatang iyon at palaging matalas. Perpektong sandata para kay Rain. Tinanong ni Alec kung kailangan ba nito ng tulong. Ngunit ngumiti lamang si Rain at sinabing napakadali lang ng mga kalabang iyon para sa kanya. Patuloy niyang pinabagsak ang lahat ng skeleton na lumalapit. Habang naglalakad si Alec, bigla niyang naramdaman ang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Agad siyang nagpakawala ng lightning spell sa direksyong iyon. Nang mawala ang alikabok, wala siyang nakitang kahit sino. Nalito siya at inakalang nagkamali lamang siya ng pakiramdam. Ngunit bigla siyang may napansin. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at mabilis na humampas sa walang lamang hangin. Sa pagkakataong iyon, may hamarang sa kanyang espada. Unti-unting nagpakita ang kalaban. Isa pala itong Grim Reaper. Napangiti si Rain. Sinabi niyang hindi pa pala nawawala ang dating galing ni Alec. Alam na raw niya noon pa na may hindi nakikitang kalaban sa paligid. Ngunit aminado siyang mahina siya laban sa mga ganitong uri ng kalaban. Itinulak ng Grim Reaper si Alec at sinubukan siyang atakihin. Naidepensa naman ni Alec ang pag-atake bago siya umatras papunta kay Rain. Napagtanto ni Alec na buong tiwala si Rain sa kanyang kakayahan. Alam nitong poprotektahan niya ang kanilang likuran bilang isang tunay na kaibigan at kasamahan. Matagal na niyang hindi nararamdaman ang ganitong klaseng pagtitiwala. Dahil doon, lalo siyang napuno ng lakas. Tumalon siya sa ere habang hawak ang kanyang magic sword. Sa isang malinis na hiwa, pinatay niya ang Grim Reaper. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yora at tinanong kung alam din ba nito ang tungkol sa halimaw. Humingi agad ng paumanhin si Yora dahil hindi niya ito nasabi. Samantala, sinabi ni Craa na si Rain ang may ideya ng planong iyon. Ngumiti si Alec kay Rain at nangakong babawi siya balang araw. Ngunit sinabi ni Rain na kailangan muna nilang makalabas ng buhay sa dungeon. Nagtipon-tipon ng apat. Handa na silang harapin ang lahat ng kalaban. Muling sumugod sina Alec at Rain sa mga undead skeleton. Habang walang tigil nilang pinapabagsak ang mga ito, patuloy namang pinalalakas ni Yora ang kanilang kakayahan gamit ang support magic. Samantala, ginagamit ni Craa ang kanyang pambihirang husay sa pana upang pabagsakin ang mga skeleton na sumusubok umatake ng palihim. Napilitan ding ipagtanggol ni Yora ang kanyang sarili gamit ang kanyang magic staff. Hindi nagtagal, napansin nilang tila walang katapusan ang pagdami ng mga skeleton. Kaya tinawag sila ni Alec pabalik. Sinabi niyang siya na ang tatapos sa lahat ng kalaban sa isang pag-atake. Agad na pumwesto ang kanyang mga kasama sa likuran niya. Pagkatapos ay nagcast si Alec ng isang napakalakas na Thunderbolt spell. Tinamaan ng kidlat ang buong lugar at sa isang iglap ay naging abo ang lahat ng skeleton. Nang maging ligtas na sila, lumingon si Rain kay Alec. Tinanong niya kung bakit Thunderbolt spell lamang ang ginagamit nito. Naalala niyang nung nasa Royal Magic Academy pa sila, marami pang iba't ibang uri ng offensive magic ang ginagamit ni Alec. Mabilis na nagdahilan si Alec at sinabi kay Rain na Thunderbolt spell ang pinakamabilis niyang makast. Kaya iyon ang palagi niyang ginagamit. Alam ni Rain na may itinatago si Alec ngunit hindi na niya ito pinilit magsalita dahil kapos sila sa oras. Bigla silang nakarinig ng napakalakas na dagandong mula sa unahan. Inakala nilang iyon ang direksyon ng boss room. Agad na naghanda si Rain. Matapos siyang palakasin ni Yora gamit ang reinforcement magic, mabilis siyang sumugod patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Humanga si Alec sa bilis ni Rain at sa support magic ni Yora. Kasunod namang tumakbo sina Alec, Yora, at Craa. Paglabas nila sa dulo ng lagusan, nakita nilang nakaupo si Rain sa ibabaw ng isang batuhan habang pinagmamasdan ng isang higanteng halimaw na humahabol sa isang adventurer na may bowl cut na buhok. Agad na gustong iligtas ni Alec ang lalaki. Ngunit tila wala itong pakialam kay Rain. Sinabi niyang ang lalaking iyon ay si Loki, ang pinakapasaway na miyembro ng party na Rekroma. Tumango si Craa at sinabing napakatuso ni Loki bilang isang support mage. Hindi makapaniwala si Alec habang nakikita niyang desperadong tumatakbo si Loki. Habang tumatakbo, sumisigaw ito kay Rain na tulungan siya at nagbabanta pang mumultuhin siya araw-araw kapag namatay siya roon. Ngunit nanatiling walang pakialam si Rain. Nang madapa si Loki at muntik ng abutan ng halimaw, agad sanang kikilos si Alec. Ngunit pinigilan siya ni Craa at sinabing panoorin muna ang mangyayari. Ayon sa kanya, iyon ang karaniwang paraan ng pakikipaglaban ni Loki. Habang papalapit ang halimaw kay Loki, biglang nag-activate ang isang trap spell sa ilalim nito. Pumutok ang lava at tinamaan ang halimaw. Nagulat si Alex sa nangyari. Ipinaliwanag ni Craa na napakatuso talaga ni Loki.
Habang umatras ang halimaw, natapakan nito ang isa pang trap spell. Sunod-sunod itong tinamaan ng malalakas na pagsabog ng apoy. Lumingon si Loki sa halimaw at nagsimulang tumawa. Sinabi niyang isang hanggal lang ang mahuhulog sa ganoong bitag. Ngunit agad na nawala ang kanyang ngiti. Sa sobrang galit, nagsimulang mag-charge ang halimaw ng isang napakalakas na magic blast. Napagtanto ni Loki na mamamatay na siya. Ngunit sa huling sandali, dumating si Rain at iniligtas siya. Hindi makapaniwala si Loki na buhay pa siya. Samantala, bumaba sina Alec, Yora, at Ra upang harapin ang halimaw. Sinubukan nitong atakihin si Alec. Ngunit agad siyang pinrotektahan ni Yora gamit ang kanyang shield magic. Nagcast si Alec ng Thunderbolt spell. Ngunit sa halip na tumigil, biglang lumingon ang halimaw at sumugod kina Rain at Loki. Agad silang binalaan ni Alec at muling nagpakawala ng isa pang Thunderbolt spell. Direktang tinamaan ang halimaw. Ngunit nang mawala ang alikabok, napagtanto nilang hindi sapat ang lakas ng spell upang mapahinto ito. Napansin ni Rain na malapit na silang maabutan. Kaya gumawa siya ng desperadong hakbang. Hinarap niya ang halimaw at mabilis na dumula sa pagitan ng mga paa nito upang mailigaw ito. Pagkatapos ay inihagis niya si Loki papunta kay Kraa. Pareho silang bumagsak sa lupa. Sinabi ni Yora kay Kraa na dalhin si Loki sa ligtas na lugar habang sila ang bahala sa halimaw. Agad namang naghanda si Rain, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sibat habang hinihintay na mailayo si Loki. Nang makalayo na sila, nagsimula na ang kanilang laban. Pinalakas ni Yora ang lahat ng kakayahan ni Rain gamit ang kanyang support magic. Mabilis na sumugod si Rain. Iniwasan niya ang pag-atake ng halimaw, tumalon sa ere, at buong lakas na itinarak ang kanyang sibat sa mukha nito. Ngunit mas matibay pala ang halimaw kaysa sa inaasahan niya. Marahas nitong inalag si Rain at itinapon siya sa lupa. Agad na tumakbo si Yora upang tulungan siya. Ngunit sinubukan ng halimaw na durugin si Rain. Sa kabutihang palad, naitayo agad ni Yora ang kanyang shield magic at naharang ang pag-atake. Nagkaroon ng pagkakataon si Rain na makabangon. Samantala, tahimik na naghahanda si Alec ng kanyang spell. Isa-isa siyang lumikha ng 5 magic circle sa paligid ng halimaw. Namangha si Loki. Sinabi niyang napakahirap ng makalikha ng 3 magic circle. Kung nakalilikha si Alec ng 5 ng sabay-sabay, isa talaga siyang henyo. Ngunit ngumiti lamang si Kraa. Sinabi niyang higit pa roon ang kaya ni Alec. At sa labis na pagkamangha ni Loki, sabay-sabay na lumikha si Alec ng 20 magic circle. Sinubukang sugurin ng halimaw ang grupo. Ngunit mabilis na umakyat si Rain sa katawan nito at itinarak ang kanyang sibat sa buntot ng halimaw. Nabigyan nito si Alec ng sapat na oras upang tapusin ang kanyang spell. Tumalon palayo si Rain. Kasabay nito, pinakawalan ni Alec ang pinagsamang Thunderbolt magic. Naparalisa ang halimaw dahil sa malakas na kidlat. Ngunit nang susubukan na sana ni Alec na tapusin ito, bigla itong nakaiwas sa susunod na pag-atake. Agad namang nagsimulang mag-charge ang halimaw ng sarili nitong magic blast. Mabilis na gumamit si Kraa ng spell upang pansamantalang mabulag ang halimaw. Kasabay nito, nagcast si Yora ng mahika na lumikha ng malalaking kadena upang atali ang halimaw. Sinamantala ni Rain ang pagkakataon. Inihagis niya ang kanyang sibat na parang javelin at tumagos ito sa ulo ng halimaw. Habang nangyayari yon, naghanda naman si Alex sa huling pag-atake. Sa kanilang pagtataka, nakakagalaw pa rin ang halimaw. Muli itong naghanda ng napakalakas na magic blast. Ngunit nanatiling kalmado si Alec. Inihanda niya ang isang spell na 2 lamang ang nakaalam sa buong mundo. Ang una ay ang kanyang guro na si Elders, ang lumikha ng spell. At ang pangalawa ay si Alec na natuto nito mula mismo kay Elders. Sa mismong sandaling pinakawalan ng halimaw ang magic blast nito, ginamit ni Alec ang reflection magic. Ibinalik niya ang pag-atake ng doble ang lakas. Gayunpaman, nakaligtas pa rin ang halimaw. Halos mawala na ito ng buhay, ngunit muli pa rin itong sinubukang gamitin ng parehong spell. Sa pagkakataong ito, muling ginamit ni Alec ang reflection magic habang sabay na pinalawak ang kanyang mga magic circle. Sa isang iglap, nilamon ng napakalaking apoy ang halimaw. Kasabay nito, tinapos ni Rain ang laban sa pamamagitan ng paghati sa ulo ng halimaw gamit ang kanyang sibat. Matapos ang kanilang tagumpay, lumapit si Loki sa grupo. Nagpasalamat siya kay Alec sa pagliligtas sa kanya. Sinabi rin niyang kilala niya si Alec bilang dating court magician. Sumagot si Alec na matagal na niyang iniwan ang posisyong iyon. Sinabi ni Loki na malaking kawalan iyon para kay Crown Prince Regulus at sa kanyang party. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang halimaw na katatapos lamang nilang talunin ay hindi pala ang tunay na floor boss. Isa lamang pala itong sub-boss na humiwalay sa pangunahing boss habang hinahabol siya. Labis na nagulat ang buong grupo. Kung ganoon kalakas ang isang sub-boss, gaano pa kaya kalakas ang tunay na boss?
Ipinaliwanag ni Loki na ang tunay na sub-boss ay isang necromancer na nakasuot ng itim na baluti. Ayon sa kanya, halos walang epekto rito ang mga pisikal na pag-atake at ang tanging nagagawa ng mga iyon ay bumili ng kaunting oras. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang magic wand na may hugis krus sa dulo at iniabot ito kay Alec. Agad itong nakilala ni Alec. Ipinaliwanag ni Loki na isa itong sinaunang artifact. Pagkahawak ni Alec rito, kusang nagbago ang wand at naging isang espada. Hindi kumbinsido si Rain. Tinanong niya kung bakit ibibigay ni Loki ang ganoon kaalagang artifact. Napatawa lamang si Loki. Sinabi niyang balak niyang gawing pain si Alec sa unahan ng grupo. Nagulat ang lahat sa narinig. Ipinaliwanag ni Loki na dahil mukha lamang ordinaryong mage si Alec, iisipin ng boss na siya ang pinakamadaling target. Sa ganoong paraan, si Alec ang magiging sentro ng atensyon ng boss. Ayon kay Loki, kapag si Alec ang ginawang pain, magkakaroon sila ng pagkakataong makapwesto para sa isang ambush. Kapag naging matagumpay ang plano, matatalo nila ang boss at makukuha ang karangalan ng pagpatay sa isang S-rank na halimaw. Habang nakikipaglaban sina Alec at ang kanyang mga kasama para mabuhay sa loob ng dungeon, nasa kabilang panig naman ng kontinente si Crown Prince Regulus at ang kanyang party. Ngunit hindi tulad ng grupo ni Alec na mahusay na nakikipaglaban sa mas malalakas na kalaban. Ang grupo ng prinsipe ay tila mga baguhan. Nagkakagulo silang tumatakbo sa loob ng kuweba habang hinahabol ng grupo ng mga caterpillar monster. Nalilito si Regulus. Ilang buwan lang ang nakalipas, wala lang sa kanya ang mga halimaw na iyon. Ngayon, hirap na silang labanan. Agad niyang inutusan ng kanyang mage na gumamit ng offensive magic laban sa mga halimaw. Ngunit sa sobrang takot, hindi man lang ito makapag-cast ng spell at napaiyak na lamang. Galit na galit si Regulus. Tinawag niyang mga walang silbing mahihina ang kanyang mga kasama bago siya mismo ang humarap sa mga halimaw. Buo ang kumpiyansa niyang matatapos ang laban sa isang bagsak lang ng espada. Ngunit pag-atake niya, tumalbog lamang ang kanyang espada sa matigas na balat ng halimaw. Labis siyang nagulat. Hindi na siya nabigyan ng pagkakataong makabawi dahil agad siyang hinampes ng halimaw at bumagsak siya sa lupa. Napilitan ng kanyang mga kasama na iligtas siya habang mabilis silang tumatakas. Habang pasan siya ng kanyang mga kasamahan, napansin ni Regulus na may mali. Napakabigat ng kanyang katawan. Mabagal ang kanyang galaw. Maging ang kanyang espada ay tila napakahirap buhatin. Doon niya naalala na nagsimula ang lahat matapos niyang paalisin si Alec sa kanilang party. Napakahusay ni Alec bilang court magician. Sa tulong ng kanyang support magic, napakalaki ng naidaragdag niyang lakas sa buong grupo. Ngunit hindi yun matanggap ni Regulus. Sa halip, naniwala siyang isinumpa siya ni Alec bilang paghihiganti sa pagpapatalsik sa kanya. Pagbalik niya sa palasyo, agad siyang ginamo ng mga royal physician. Pagkatapos noon, ipinatawag niya ang personal mage niyang si Vogan upang alamin kung anong klaseng sumpa ang tumama sa kanya. Matagal siyang sinuri ni Vogan. Sa huli, sinabi nitong wala siyang anumang sumpa. Hindi makapaniwala si Regulus. Pinapagsuri niya itong muli dahil imposible raw na mahirapan siya sa isang simpleng level 30 monster gayong nakarating na sila noon hanggang sa mahigit floor 40. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Vogan na baka ang dahilan ay wala na silang support magic. Nasaling nito ang pride ng prinsipe. Galit niyang sinabi na wala siyang kailangan sa support magic dahil para lamang iyon sa mga mahihinang adventurer. Alam ni Vogan na wala talagang alam ang prinsipe. Ngunit imbes na kontrahin ito, mahinahon niyang tinanong kung hindi ba sila binalaan ni Alec na magiging mahirap ang floor 30 dahil hindi gumagana roon ang reinforcement magic. Mataas ang tingin ni Regulus sa sarili kaya agad niyang sinabi na isa lamang hamak na commoner si Alec at wala itong alam. Hindi naman naniwala si Vogan. Ipinaalala niyang si Alec ay dating miyembro ng maalamat na party na sumire sa lahat ng record ng Royal Magic Academy at umabot hanggang floor 68 bago sila nagtapos. Napatawa lamang si Regulus. Ayon sa kanya, imposibleng magawa iyon ng isang commoner. Para sa kanya, kathang-isip lamang ang mga kwentong iyon upang pagandahin ang pangalan ng mga ordinaryong tao. Napabuntong hininga si Vogan. Napagtanto niyang wala nang saysay ang makipagtalo sa prinsipe. Bago pa siya makapagsalita, dumating ng isang mensahero. Ipinatawag si Regulus sa Royal Court dahil nais siyang makausap ng hari tungkol kay Alec, ang dating court magician. Agad silang nagtungo roon. Pagdating sa trono, tinanong ng hari ang kanyang anak kung naaalala ba nito ang dating court magician na si Elders. Umiling si Regulus. Napakabata pa raw niya noong panahong iyon. Kaya nagsimulang magkwento ang hari. Noon daw, isang maharlikang may apelyidong Elders ang naging court magician. Dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya, madali siyang napili para sa posisyon. Ngunit kakaiba si Elders.
Palagi niyang kinokontra ang diskriminasyon laban sa mga commoner. Paulit-ulit niyang sinasabi sa hari na kailangang baguhin ang sistema ng kaharian. Dahil dito, nagalit ang hari. Tinanggalan niya si Elders ng lahat ng titulo at maging ng apelyido ng kanyang pamilya bago siya ipinatapon. Napangiti si Regulus. Para sa kanya, iyon ang tamang parusa sa isang maharlikang sumasalungat sa hari. Ngunit malungkot lamang siyang tiningnan ng hari. Ipinaliwanag niyang hindi sumuko si Elders. Nag-enroll ito muli sa Royal Magic Academy bilang isang ordinaryong commoner. Sa kabila nito, nagtapos siya bilang top student at valedictorian ng buong akademya. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, muli siyang naging court magician. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kanyang angkan kundi dahil sa sariling galing. Patuloy pa rin daw nitong hinihikayat ang hari na pahalagahan ang mga commoner. Ayon kay Elders, maraming ordinaryong tao ang may pambihirang talento. May isa pang araw na minsang nagligtas sa buhay ng hari. Ngunit hindi siya pinakinggan ng hari. Hanggang sa isang araw, basta na lamang nawala si Elders. Nalito si Regulus kung bakit niya ito ikinukwento. Sa wakas, sinabi ng hari ang tunay niyang pakay. Panahon na raw upang baguhin ang sistema ng kaharian. Kailangan nilang pahalagahan ang mga taong may talento gaya ni Alec. Hindi makapaniwala si Regulus. Iginiit niyang walang silbi si Alec at isa lamang itong hamak na commoner. Tahimik na inilabas ng hari ang isang punit-punit na pergamino. Ito ang mga tala na iniwan ni Alec. Nakasaad dito ang kumpletong mapa ng floor 30, ang lokasyon ng bawat halimaw at ang iba't ibang paraan upang malampasan ang buong palapag. Sinabi ng hari na tanging isang taong paulit-ulit nang nalinis ang floor 30 ang makagagawa ng ganoon kay talye at katumpak na gabay. Natahimik si Regulus. Sinabi niyang hindi sila maaaring humingi ng tulong sa isang commoner dahil iyon mismo ang itinuro sa kanya ng hari mula pagkabata. Napayuko ang hari. Inamin niyang mali ang marami sa kanyang paniniwala. At simula ngayon, babaguhin niya ang mga iyon. Mula ngayon, ang halaga ng isang tao ay pagbabatayan ng kanyang kakayahan at lakas, hindi ng kanyang pinagmulan o antas sa lipunan. Hindi makapaniwala si Regulus sa narinig. Dahil wala siyang maisagot, nagpaalam siyang umalis sa korte at sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Samantala, sa loob ng dungeon, patuloy na ipinapaliwanag ni Loki ang kanilang plano laban sa floor boss. Sinabi niyang ang espada lamang na ibinigay niya ang dapat gamitin ni Alec. Hindi siya dapat gumamit ng kahit anong magic attack. Nalito si Alec. Kung hindi naman tinatabla ng physical attacks ang halimaw, ano ang silbi ng espada? Biglang naunawaan ni Kraa ang plano. Gusto ni Loki na isipin ng halimaw na isa lamang swordsman si Alec at hindi isang mage. Sa ganoon, hindi ito magiging maingat kay Alec. Ngunit nalito pa rin si Kraa. Hindi ba't basta na lang aatakihin ng halimaw ang sinumang nasa harapan nito? Ngumiti si Loki at umiling. Ayon sa kanya, matalino ang halimaw. Kaya nitong magplano at mag-isip ng maaga. Higit pa roon, isa rin itong swordmaster. Labis itong ikinagulat ni Alec. Ngunit mas lalo siyang naingganyong makita mismo ang ganoong klaseng halimaw. Sa huli, pumayag silang sundin ang plano. Isa na lamang ang problema. Malayo pa ang boss room. Ngunit may nakahanda na namang solusyon si Loki. Gagamit daw sila ng teleportation magic. Nagulat si Yora. Ipinaalala niyang napakasikreto ng mahikang iyon at tanging pinakamataas na opisyal lamang ng isang bansa ang pinapayagang gumamit nito. Napangiti si Rain. Ayon sa kanya, kung si Loki ang pag-uusapan, malamang ay ninakaw lang nito ang spell. Habang iginuguhit ni Loki ang magic circle, nagbibiroan sina Alec at Yora na kapag may pumalpak. Kay Loki nila isisisi ang lahat. Hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Alec kay Loki. Ngunit sinabi ni Yora na kahit hindi ito mapagkakatiwalaan, maaasahan naman ito. 2 taon na ang nakalipas, pinamunuan ni Loki ang isang raid sa isang mataas na antas ng dungeon at nalinis nila iyon nang walang kahit isang nasawi. Dagdag pa niya, kilala rin ng leader ng party ni Loki bilang isang mabuting tao. Dahil doon, gamaan ang loob ni Alec. Tumayo siya at naghanda para sa nalalapit na huling labanan. Nang matapos ni Loki ang magic circle, sabay-sabay silang tumayo rito. Biglang nagliwanag ng kulay ube ang buong paligid. Namangha si Yora nang makitang tunay ngang kayang gamitin ni Loki ang teleportation magic. Binalaan sila ni Loki na manatiling handa. Sa susunod na sandali, direkta na silang i-teleport papunta sa mismong boss room. Paglabas nila sa teleportation, bumagsak silang lahat sa ibabaw ni Rain. Pagtingala nila, tumambad sa kanilang harapan ng isang napakalaking Dark Knight na kasalukuyang nakikipaglaban sa isang party ng 3 adventurer. Agad na sinabi ng mage ng grupong iyon sa isa nilang kasama na tumakas at humingi ng tulong. Ayon sa kanya, kakailanganin nila ng A-rank mage o mas mataas pa kung gusto nilang makalabas ng buhay sa lugar na iyon.
Agad na tumakbo ang babae habang ang isa pang fighter ay sumugod sa Dark Knight. Ngunit madaling hinarang ng halimaw ang kanyang pag-atake. Kasunod nito, sunod-sunod namang pinakawala ng Elf Mage ang kanyang fire magic. Ngunit ni isang gasgas ay wala itong naidulot sa makapal na baluti ng Dark Knight. Doon napagtanto ng elf na napakalayo ng agwat ng kanilang lakas. Bago pa siya makapag-isip ng bagong plano, biglang sumugod si Rain sa napakabilis na bilis. Buong lakas niyang itinarak ang kanyang sibat sa halimaw. Ngunit naharang iyon ng Dark Knight at naitulak pa siya palayo. Sa halip na matakot, lalo pang natuwa si Rain. Napagtanto niyang napakalakas talaga ng kalaban. Samantala, sinubukan namang atakihin ni Alec ang Dark Knight mula sa likuran. Ngunit mabilis itong tumalon at naiwasan ng kanyang pag-atake. Agad namang hinarap ng boss ang bago nitong mga kalaban. Nagpalitan sila ng sunod-sunod na sword slash at spear thrust. Habang nangyayari yon, iniligtas ni Nakra at Loki ang dalawang adventurer at inilayo sila sa labanan. Samantala, walang ipinapakitang kahinaan ng floor boss. Patuloy nitong sinusugod sina Alec at Rain. Dahil sa walang tigil na pag-atake nito, unti-unti nang napapagod ang dalawa. Nag-isip ng bagong taktika si Rain. Sumugod siyang muli habang nakahanda ang kanyang sibat. Gaya ng inaasahan niya, tumalon ng Dark Knight upang iwasan ang kanyang thrust. Ngunit iyon mismo ang gusto ni Rain. Mabilis niyang ipinako sa lupa ang kapa ng halimaw gamit ang dulo ng kanyang sibat. Naipit ang Dark Knight at nagkaroon ng pagkakataon si Alec. Agad siyang sumugod. Sa isang eksaktong hiwa, napugutan niya ng ulo ang Dark Knight. Bumagsak ang katawan nito sa lupa. Akala nila ay tapos na ang laban. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, muling gumalaw ang katawan ng Dark Knight. Tumayo itong walang ulo at nagsimulang maglakad papunta sa grupo. Napagtanto ni Alec ang tunay na pagkakakilanlan nito. Isa pala itong Headless Rider. At ang higanteng halimaw na una nilang napatay ang siyang naging mount nito. Sa isang iglap, biglang bumilis ang Headless Rider at ramagasa patungo sa kanila. Sa huling sandali, naiharang ni Alec ang kanyang espada. Kung hindi niya yun nagawa, malamang ay napatay silang lahat. Agad ding sumugod si Rain. Sa pagtutulungan nilang dalawa, naitulak nila palayo ang Headless Rider. Ngunit hindi pa rin iyon sapat. Dinampot ng halimaw ang sariling ulo at muling ikinabit ito sa katawan. Kasabay noon, sumabog ang napakalakas na enerhiya mula rito. Muling umatake ang Dark Knight. Halos hindi na naman ito naiharang ni Alec. Tinamaan siya ng malakas na puwersa at tumilapon papunta sa isang pader. Sa kabutihang palad, naitayo agad ni Yora ang kanyang shield magic at nailigtas ang buhay ni Alec. Agad siyang uminom ng healing potion. Pagkatapos ay muling bumalik sa laban upang bigyan naman ng pagkakataong makapagpahinga si Rain. Habang patuloy silang lumalaban sa undead na halimaw, tahimik namang isinasagawa ni Loki ang kanyang plano. Dumating ng tamang sandali, lumabas si Loki sa gitna ng labanan. Biglang nabalot ng kulay ube ang buong arena. Agad itong napansin ng Dark Knight. Napagtanto nitong isa palang mage si Loki. At ang mahika lamang ang tanging paraan upang tuluyan itong mapatay. Sa napakabilis na kilos, agad nitong sinugod si Loki. Bago pa makarespond si Alec, nahati na ng espada ng Dark Knight ang dibdib ni Loki. Bumagsak ang kanyang dagwang katawan sa lupa. Ngunit maya-maya lamang ay nalaman nilang isa lamang pala itong ilusyon. Bahagi pala iyon ng plano ni Loki. Dahil sa pag-ataking iyon, eksaktong napunta ang Dark Knight sa lugar na gusto niya. Biglang nagsulputan ng napakaraming yelong matutulis at kinulong ang halimaw. Bumagal ang kilos nito. Hindi pinalampas ni Rain ang pagkakataon. Sa tulong ng isang teleportation magic trap, bigla siyang lumitaw sa likuran ng halimaw. Mabilis niya itong sinaksak bago muling umatras. Dumating din ang babaeng fighter upang tumulong sa laban. Ngunit muli na namang nakatakas ang Dark Knight. Hindi nga lang ito nakalayo dahil isa na naman itong bitag ang sumalo rito. Labis na nagalit ang halimaw. Mabilis itong umakyat sa pader na parang isang gagamba upang puntiryahin si Loki. Alam nitong mahirap hulihin si Loki. Kaya sa halip, si Kra ang tinangka nitong patayin. Ngunit agad na hamarang si Loki. Gamit ang kanyang magic blade, naharang niya ang espada ng Dark Knight. Kasabay nito, gumamit si Yora ng reinforcement magic at lumikha ng napakaraming kadena upang atali ang halimaw. Bagamat hindi man dirigma si Loki, sapat ang oras na naibigay niya upang tuluyang may kadena ang Dark Knight. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang nanghina at bumagsak sa lupa. Tinawag niya si Alec at sinabing oras na para tapusin niya ang laban gamit ang kanyang pinakamalakas na mahika. Agad na naghanda si Alec. Isa-isang lumitaw ang napakaraming magic circle sa paligid ng nakagapos na Dark Knight. Namangha ang batang fighter. Hindi pa raw siya nakakakita ng taong kayang gumawa ng ganoon karaming magic circle ng sabay-sabay. Ngunit napansin ni Loki na may mali. Halos ubos na ang mana ni Alec.
Halos hindi na ito makatayo habang patuloy pang lumilikha ng mas marami pang magic circle. Lumuhad siya sa pagod. Nag-alala si Rain. Ngunit pilit na tumayo muli si Alec. Patuloy niyang ginamit ang natitira niyang mana. Sisiguraduhin niyang matatapos ang halimaw sa isang pag-atake lamang. Nang masiyahan siya sa dami ng magic circle, sinimulan na niya ang kanyang Thunderbolt magic. Pinalakas pa ito ng acceleration spell. Sa isang iglap, nilamon ng napakalalakas na kidlat ang buong paligid. Napasigaw sa sakit ang Dark Knight dahil sa napakalakas na bugso ng mahika. Ngunit hindi pa rin ito bumigay. Unti-unti nitong winawasak ang mga kadena ni Yora habang patuloy na tinatanggap ang lahat ng pag-atake. Hindi makapaniwala si Rain. Paano pa rin nakakagalaw ang halimaw sa kabila ng ganoong kalakas na spell? Napagtanto ni Yora na kailangan na nila itong tapusin. Hindi na niya kayang panatilihin ng matagal ang kanyang magic. Alam din ni Alec na malapit na sa limitasyon si Yora. Sinubukan niyang dagdagan pa ang lakas ng kanyang spell. Ngunit hindi na siya kinaya ng kanyang katawan. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Loki. Alam niyang pangalawang napakalaking spell na iyon ni Alex sa loob lamang ng isang araw. Kung ordinaryong tao ang gumamit kahit kalahati ng manang ginastos ni Alex sa una pa lamang niyang laban, matagal na itong nawalan ng malay. Ngunit tao lamang din si Alex. At darating na rin niya ang kanyang hangganan. Habang unti-unti siyang nanghihina, naalala niya ang araw na itinaboy siya bilang court magician. Naalala rin niya kung paano siya buong pusong tinanggap ni Yora sa kanilang party kahit minsan niya silang iniwan noon. Naalala rin niya ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Rain at Pra. Kahit sa gitna ng panganib, hindi sila nag-atubiling umasa sa kanya. Dahil sa mga alaalang iyon, muling nagliyab ang kanyang determinasyon. Muli siyang tumayo. Iniwagayway niya ang kanyang wand na tila isang conductor ng orchestra. Isa-isang nagsanib ang lahat ng magic circle. Mula rito ay isinilang ang isang napakalaking lightning dragon. Ito na ang huli niyang alas. Namangha sina Loki at ang iba pa sa napakalakas na spell. Napagtanto ng Dark Knight na nasa bingit na ito ng pagkatalo. Buong lakas nitong winasak ang mga kadena ni Yora at sinubukang sugurin siya. Ngunit handa na si Alec. Agad niyang pinakawalan ang Lightning Dragon. Sinubukan pa ng Dark Knight na salagin ito gamit ang napakalaki nitong espada. Ngunit hindi nito kinaya ang lakas ng mahika ni Alec. Sa isang iglap, tuluyan itong nabura sa napakalakas na pagsabog. Abo na lamang ang natira sa dating makapangyarihang Dark Knight. Pagkatapos ng laban, bumigay ang katawan ni Alec. Bumagsak siya sa lupa habang halos hindi na makagalaw sa matinding pagkapagod. Pero malaking ginhawa para kay Alec ang malaman na ligtas ang buong party niya at wala ni isa sa kanila ang malubhang na sugatan. Lumapit si Yora at nagpasalamat sa kanya dahil iniligtas niya ang kanilang mga buhay. Dahil doon, parang nabuhayan siya ng kaunti. Dahan-dahan siyang umupo at agad na tinanong si Yora kung nasaktan ba ito. Maya-maya, dumating din sina Rain at Pra. Pinasalamatan nila si Alex sa pagpuksa sa halimaw dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Pero napansin ni Rain na may itinatago pa ring nararamdaman si Alex lalo na tungkol sa mga nangyari nung isa pa siyang court magician. Sinabi niyang hindi lang sila magkakampi sa party, totoo rin silang magkakaibigan. Pinanggakwan niya si Alex na simula ngayon, dapat nitong sabihin sa kanila ang lahat ng bumabagabag sa isip niya. Iyon daw ang dahilan kung bakit hindi ito mapakali at biglang nagbago ang ugali. Noon kasi, masayahin at laging positibo si Alec. Pero simula nang ma-exile siya, naging tahimik, seryoso, at laging nakasimangot. Tinamaan sa puso si Alec sa mga salitang iyon. Doon niya tuluyang naisip na mayroon na siyang tunay na mga kaibigan sa mundong ito, kaya nangako siyang hindi na siya magtatago ng kahit ano sa kanila. Sakto namang dumating si Loki na syempre ay inangkin na siya raw ang tunay na bayani ng laban at dapat daw siyang bigyan ng espesyal na reward mula sa mga babae. Ang ending? Pinagtulungan siyang bugbugin ni Kra at Yora. Habang nangyayari yon, lumapit ang mahabang buhok na elf kay Alec. Yumuko bilang paggalang at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanilang lahat. Ipinakilala niya ang sarili bilang Rek Roma, ang leader ng pinakamalakas na S-rank party sa Adventurers Guild. Hindi pa man nakakasagot si Alec, biglang tumakbo ang maliit na fighter papunta sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Ipinakilala niya ang sarili bilang Belle at agad nitong niyaya si Alec na silang dalawa lang ang mag-dungeon quest. Siyempre, hindi yun pinalampas ni Yora. Sinabi niyang miyembro si Alec ng party nila. Kaya kung may papasukin mang dungeon, sila-sila lang ang magkakasama. Lumapit din si Loki at inamin na sa dami ng mga mage na nakita niya sa buong buhay niya bilang adventurer, ngayon lang siya nakakita ng isang tao na kayang magpakawala ng napakaraming spell ng sabay-sabay. Sinabi pa niyang kung hindi dahil kay Alec, malamang patay na silang lahat. Narinig iyon ni Rain at agad na sinabi na malaking utang na loob na ngayon ni Loki kay Alec.
Wala nang nagawa si Loki kundi umayon. Pagkatapos, kinausap ni Rek Roma at Bell si Alec at sinabing handa na silang bigyan siya ng recommendation. Nalito si Alec kaya ipinaliwanag ni Rek Roma na kung gusto niyang maging isang S-rank adventurer, kailangan niyang makakuha ng rekomendasyon mula sa isang S-rank party at isang S-rank guildmaster. Bilang leader ng isang S-rank party, masaya raw siyang ibibigay ang rekomendasyong iyon kay Alec. Nagkamayan silang dalawa bago tuluyang maghiwalay ng landas, masayang nakaligtas at matagumpay na natalo ang level 64 floor boss, isang kalabang kahit ang isang S-rank party ay nahirapang talunin. Pagbalik nila sa guild, nakatanggap si Alec ng napakalaking reward kapalit ng ginawa niya. Halos buong guild ay pinag-uusapan ng tungkol sa party ni Alec at kung paano nila natalo ang level 64 floor boss. Ngunit bago pa siya makaalis, pinigilan siya ng guildmaster. May bumisita raw sa kanya mula sa dati niyang trabaho. Biglang kumabog ang dibdib ni Alec. Akala niya ay ang prinsipe na naman yon na baka dumating lang para insultuhan siya o pagbantaan ang party niya. Pero nang makita niya ang bisita, nagulat siya. Si Vogan pala yon, ang bagong court magician. Nagbatian sila, ngunit hindi na nagpaligoy-ligoy si Vogan. Direkta niyang tinanong si Alec kung balak ba nitong patayin ang batang prinsipe nung nasa dungeon sila. Nagulat si Alec sa tanong na iyon at napatitig lang kay Vogan. Pero ipinagpatuloy nito ang pagsasalita. Tinanong niya kung bakit hindi raw ipinaalam ni Alec sa prinsipe kung gaano talaga kaina ang prinsipe at ang walang kwenta nitong party. Mahinahon namang sumagot si Alec. Kahit sinabi pa raw niya ang totoo noon, hindi rin naman siya paniniwalaan o pakikinggan ng prinsipe. Napabuntong hininga si Vogan at umamin na tama siya. Doon lang niya napagtanto kung gaano kahirap ang trabahong napasukan niya. Sinubukan naman ni Alec na batiin si Vogan bilang bagong court magician. Pero umiling lang ito. Ayon kay Vogan, hindi siya court magician. Isa lang siyang glorified babysitter ng isang spoiled na prinsipe. Dagdag pa niya, sobrang sayang lang sa oras ang trabahong iyon. Pagkaalis daw ni Alec, pinilit ng prinsipe na lusubin ang 30th floor kasama ang party nito. Ang resulta, halos mamatay ang prinsipe matapos magtamo ng matitinding sugat. Kinabahan si Alec pero agad siyang panyanatag ni Vogan. Nakaligtas naman daw ang prinsipe at tuluyan ding gumaling. Ang problema, simula noon ay inutusan na si Vogan na samahan at bantayan ang prinsipe saan man ito magpunta. At ngayon, napilitan pa siyang samahan ito hanggang sa lungsod na ito. Nawala nang masabi si Alec. Ibig sabihin ba nito, narito rin ang prinsipe? Tumango si Vogan. Sinabi niyang galit pa rin ang prinsipe kay Alec at gusto pa rin itong makitang nagdurusa siya. Huminga ng malalim si Alec at tinanong kung nasaan ang prinsipe. Napagdesisyonan niyang harapin ito ng personal para tuluyan ng tapusin ang lahat. Dinala siya ni Vogan sa training grounds. Pagdating nila roon, nakita niya ang prinsipe na naghihintay sa loob ng arena. Pagharap nito kay Alec, sinabi niyang nais ng kanyang ama, ang hari, na baguhin ang sistema ng kaharian, kaya napilitan siyang sumunod. Nagulat si Alec sa narinig. Pero ipinagpatuloy ng prinsipe ang kanyang reklamo. Dahil lang daw sumusunod siya, hindi ibig sabihin ay sang-ayon siya. Para sa kanya, ang pagtatrabaho ng mga maharlika kasama ng mga ordinaryong tao ay isang kahihiyang mas masahol pa sa kamatayan. At ang mga hamak na tao tulad ni Alec ay dapat sumunod lamang sa bawat utos ng mga maharlikang may, dalisay at banal, na dugo. Biglang hinablat ng prinsipe ang kwelyo ni Alec. Habang umiiyak, sinabi nitong hindi kailanman maiintindihan ng isang hamak ang bigat ng responsibilidad na maging susunod na hari. Tahimik na sumagot si Alec. Inamin niyang mabigat nga ang responsibilidad ng prinsipe. Pero mali ang paraan ng pag-iisip nito. Kung nakinig lang sana ito sa kanyang mga payo noon, mas magiging mabuting tao ito at mas malakas na adventurer rin. Direktang tumama ang mga salitang iyon sa pinakamahinang bahagi ng prinsipe. Sa sobrang galit, sinigawan niya si Alec na tumahimik. Bunot ang kanyang espada, hinamon niya ang dating court magician sa isang duelo. Galit na galit ang prinsipe at sinigawan si Vogan, pinapaalalahanan ang naging usapan nila. Kapag natalo raw niya si Alec sa isang patas na duelo, dapat kumbinsihin ni Vogan ang hari na bawiin ang plano nitong baguhin ang sistema ng kaharian at ibalik ang dating pagtrato sa mga karaniwang tao. Napabuntong hininga si Vogan pero pumayag rin sa kondisyon. Hindi na nag-aksaya ng oras ang prinsipe at agad na sumugod kay Alec sabay bagsak ng kanyang espada. Ngunit parang wala lang iyon kay Alec. Madali niyang naisalag ang bawat atake. Habang naglalaban sila, napansin ni Alec na gumagamit ang prinsipe ng dalawang sinaunang artifact na hugis maliliit na dagger. Patuloy na sumusugod ang prinsipe habang sumisigaw. Harapin mo ako bilang isang tunay na lalaki. Sunod-sunod ang kanyang mga atake, pero parang automatikong nasasalo ni Alec ang bawat isa. Doon naalala ni Alec ang araw na nasa armory pa sila.
Noon, pinayuhan niya ang prinsipe na gumamit ng dalawang dagger kaysa sa isang espada dahil masyadong mabigat ang espada para sa kasalukuyan nitong kakayahan. At tama nga siya. Mas mabilis na ngayon ang prinsipe gamit ang mga dagger. Pero kahit ganoon, malayo pa rin ang agwat nila. Isang simpleng sidestep lang ang ginawa ni Alec dahilan para mawala ng balanse ang prinsipe at bumagsak ng pad-apa sa lupa. Punong-puno ng galit, agad itong tumayo at ibinuhos ang lahat ng lakas sa walang tigil na pag-atake. Habang pinapanood ang laban, ibinunyag ni Vogan na siya mismo ang nagpilit sa prinsipe na gumamit ng mga dagger. Hindi raw niya matiis ang mga taong walang alam pero nagmamarunong. Patuloy lang na dinidepensahan ni Alec ang sarili hanggang sa tuluyan niyang maitulak paatras ang prinsipe. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang dalawang wand. Senyales iyon na magsisimula na siyang seryosohin ang laban. Napangiwi ang prinsipe nang makita ang mga wand. Naalala niya ang panahong hindi niya man lang malampasan ang kahit isang floor ng dungeon ng mag-isa. Doon niya napagtanto ang masakit na katotohanan. Lahat ng lakas na ipinagmamalaki niya noon ay dahil pala sa support magic ni Alec. Pero hindi niya yun matanggap. Paulit-ulit niyang hinanap ang dahilan. Baka may sumpa, baka may nangyaring kakaiba. Hanggang sa isang araw, ipinakita ni Vogan ang punit-punit na plano na iniwan ni Alec bago siya umalis sa kabisera. Detalyado nitong ipinaliwanag ang bawat dadaanan, bawat halimaw na makakaharap at ang pinakamabisang paraan para talunin ang mga ito. Hindi lang iyon. Isinaalang-alang din ni Alec ang lahat ng kalakasan at kahinaan ng prinsipe para makagawa ng perpektong strategy. Doon tuluyang napagtanto ng prinsipe na isa talagang henyo si Alec. Pero mas lalo lang siyang nasaktan sa katotohanang iyon. Sumigaw siya kay Alec. Ipakita mo ang tunay mong lakas. Napabuntong hininga si Alec. Napagdesisyonan niyang tapusin na ang walang saysay na palabas na ito. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang sinaunang espada. Sa mismong sandaling lumabas iyon sa kaluban, nagbago ang buong paligid. Ang nakakatakot nitong aura pa lang ay sapat na para manginig ang prinsipe sa sobrang takot. Hindi na siya halos makagalaw. Sa isang iglap, naglaho si Alex sa kanyang kinatatayuan. At sa susunod na segundo, buong lakas niyang ibinagsak ang espada. Isang napakalaking ulap ng alikabok ang sumabog sa buong arena. Paglilinaw ng alikabok, nakita ng prinsipe ang sarili niyang nakaluhod sa lupa, nanginginig mula ulo hanggang paa. Pero wala siyang kahit isang gasgas. Hindi siya tinamaan. Ang tinamaan ni Alec ay ang lupa sa tabi mismo niya. Doon tuluyang bumigay ang prinsipe. Naluluha niyang sinabi kay Alec na wakasan na lang ang buhay niya dahil wala naman siyang naabot.